Tayo po'y manalangin na mahal. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Maraming salamat, Malaping Jesus, sa matamis at banal na presensya, iyong pinadama sa iyong anak sa hapong ito. Maraming salamat, Malaping Jesus, sa iyo, sa mga patutuo, sa mga pagpupuring, awitens, sa mga awitan ng Jesus Finest Generation Choir, instrumentalists, tugtugin ng dalangisan. Salamat sa pagbibigay, salamat sa mga anak niyo tatapat. Sa pag-aaral salita, malapin ko magpala sa ganakila akong magagawa. Umasalam ako sa inyo, so nang dalangin namin ginagalang mga pastor. Bless us once again, O Lord, through your word. Dami sinasaway lahat ka nakaaway. I bind you of Satan in the name of Jesus. Di mo sambilip ang doubts, cast out. Right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Una sa lahat, nais ko po muna magbigay ng pinakamataas na pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay, walang iba, ang ating mahal na Panginoong Kristo, the Creator of the heavens and the earth. And I'd like also to give double honor and respect to our beloved Pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, the end-time prophet, our loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved Assistant Pastor Ina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. Abati ko rin lahat ating mga beloved preachers, sa beloved co-workers, mga instrumentalists, sa ating mga webcast viewers, at sa inyong lahat, ating mga minamahal na mga kapatid. Magandang hapon po, Parihan na Malapin. Kindly, pakibasa the book of Acts, chapter 18, verse 9 up to 10. Dito po sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 18, ang talata po ay 9 hanggang 10. Ganito po ang sinasabi, mga minamahal. At sinabi ng Panginoon kay Pablo ng gabi sa pangitain, huwag kang matakot, kundi magsalita ka at huwag kang tumahimik, Gis. Sapagkat ako'y sumasa iyo at sino may hindi ka madadaluhong upang saktan ka, sapagkat makapal ang mga tao ko sa bayang ito. Amen. Praise the Lord. Puri natin, mahal na Panginoon. About 365 times, so 360 times sa Biblia, pinanggit itong huwag ka matakot. Do not fear, sabi ng Panginoon. So meaning, araw-araw sinasabi niya. Amen? Kasi sa loob ng isang taon, 360 o 365 days ang isang taon. So sa Biblia, mababasa mo, 360 times binabanggit, do not fear. Sabihin, araw-araw sinasabi ng Panginoon, huwag kang matakot, ako'y sumasa iyo. Hallelujah. What a promise of our dearest Jesus, the faithful God, Diyos na mapagkakatiwalaan sa lahat ng panahon, sa lahat ng bagay. Sinabi niya kay Pablo, be not afraid, but speak, and hold not thy peace. Huwag kang matakot, kundi magsalita ka, huwag kang tumahimik. Amen? Praise the Lord! Ayaw ng mahal at Jesus ng tahimik. In fact, sa pagsamba sa Kanya, ayaw niya ng tahimik. Mga sambahan na tahimik, wala sa katotohanan yan. Palakpakan natin malapay, no? Amen? Patay ang Diyos dyan. Sa Biblia, shout unto God with a voice of triumph. Magpuri ka. Isigaw mo na malakas ang pagpupuri sapagkat ang Diyos mo ay buhay na Diyos. Hindi patay ang Diyos mo, buhay at makapangyarihan. Yung mga sambahan na tahimik, wala kayo sa katotohanan. Mag-isip na kayo, yung mga nandyan sa mga tahimik na pagsamba, kahit yung lagatok ng sapatos, pag pumasok ka, dinig na dinig. Tahimik na tahimik.
Magbarya, mahulog, lingunan lahat ng tao. Napakatahimik. Wala kayo sa katotohanan. Sa Biblia, ang totoong pananambahan, maingay, sumasamba, nagpupuri, umaawit sa Diyos, sumasayaw, umapalakpak. Yan ang mga daya ng demonyo. The devil is out there to deceive people. Yan ang pinaka number 1 sandata ng Satanas, mandaya ng mga tao. Sabi ng Biblia, there is a way that seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Diba? Mayroon mga daan na tila matuwid sa tao, pero ang dulo ay kamatayan. Kala mo matuwid eh. Akala mo sa Diyos din eh. Dahil bumabanggit din ng Panginoon, nag-hallelujah, praise the Lord din. Pero ang dulo kamatayan. Alam mo bakit? Tahimik eh. Tahimik. Pero sa totoong pananambahan, nag-hallelujah, praise the Lord. Sumisigaw ng hallelujah, praise the Lord. Amen? Pero mahal, wala pa kami dito sa gawain na ito. Maliliit pa kami sa probinsya. Mga reliyoso pa kami. May lumapit doon sa kapatid ko na matandang lalaki. Matanda, hindi namin kilala, bigla lang lumitaw. Nung sa probinsya namin, mga bata pa kami. Sabi ng matanda, yung nag-hallelujah, praise the Lord, yan ang katotohanan. Wala pa kami kaalam-alam sa born again. Wala pa, mga bata pa kami. Paglingon ng kapatid ko, yung matanda, bigla na wala. Kaya mo? So, nireveal na ng Diyos. Pinahayag na. Totoong Biblia, before the foundation of the world, God has chosen you, has chosen us. Wala pa ang sanlibutan, pinili ka na ng Diyos. Kaya nandito ka. Hindi tao nagdala sa Diyos sa'yo dito, kundi Diyos na buhay. Ang sino man pumigil sa'yo magsamba, sila ang mapapahamak. Walang pwede pumigil sa pagsamba. Whoever you are, you have no power to stop the church of Jesus Christ. Wala kang karapatan. Kung magpupumilit ka, pigilin, you will be consumed before the eyes of God. Because Jesus is God. Jesus is worthy to be worshipped forever and ever. Sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pangitain, ay linaw-linaw, huwag kang tumahimik, huwag kang matakot. Trabaho ng demonyo, manakot. One of the weapons of Satan na epektibo sa mundo, intimidation, pananakot. Malinaw sa Biblia. The Antichrist will deceive all the tribes, tongues, and nations by intimidation. Pananakot. Takutin mo lang yung kaya mo takutin. Pero dito, walang matatakot, hindi mo kaya takutin. Amen? Hindi mo kaya takutin. Dahil kasama natin ang Diyos na buhay. If God be with us, who can be against us? Malinaw yan sa Biblia. Mga anghel dito napakadami sa tunay na gawain ng mga Pinoon, sa Jesus Miracle Crusade, International Ministry. Nandito mga anghel kasama natin. Kahit saan mga gawain natin, nandun mga anghel. Hindi mo man nakikita, pero nandyan nakapaikot. Lahat ng churches natin, lalo na sa Maine, nandun sa ating mga pastor, nandun mga anghel. So, mayroon bang pwede manakot? Mayroon ba? Mayroon bang pwedeng pumigil? Sibukan nyo pigilin para makita nyo kung sino ang Diyos na totoo. Hallelujah! Amen, praise the Lord! Noong isang kahapon, kausap ko isang nagpasting dito dati. Nagpapasting siya dito dati. Kausap ko sa cellphone. Ano sabi niya? Habang nagpapasting ako dito sa likod, sabi niya, ang dami ko nakitang anghel dito sa likod, sabi niya. Ang dami nag-testify dito. Mga bata, mga maedad, nakakita ng anghel. So many times. So, totoong Biblia, the angel of the Lord encompass the righteous.
Ayan, pakibasa pa ako na ituloy. Nandun, Psalms 34 verse 7. Pakibasa. Bago natin ituloy yan. Yung binasa natin kanina. Awit 34:7. Mga awit, kapitulo po 34, versikulo po 7. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng nangatatakot sa Kanya at ipinagsasanggalang sila. Amen. Napaka natin, mga Panginoon. Dapat malakas ang palakpak natin. Mga anghel kasama natin, nagpupuri. Hallelujah! Sir Joylen, nandiyan ka? Sir Joylen. Last Sunday, andito siya nagpuri. Kapatiran natin. Nakipagpuri sa dito. Madaling araw ng linggo nandito siya. Habang nakaupo siya nagpupuri kami, madaling araw, mga alas 4. Sunday morning. Sabi niya, bakit ang dami ko narinig na boses? Napakadami dito. Ang gaganda ng boses. Samantala yung boses namin, hindi na masyado maganda. Sabi, ang daming boses narinig ko habang nagpupuri. Ibang klase ang gaganda. Sabi niya, alam ko mga anghel yan. The angel of the Lord encamps around those who fear Him, and He delivers them. Huh? Ang anghel ng Diyos, sinabi diyan, anghel lang isa. The angel of the Lord. Bakit sinabi isa lang? Ang tinutukoy diyan na angel, the manifestation of our Lord Jesus Christ as an angel. Kaya po yan, isa lang, kasi angel, tinutukoy yan, ang ating Mahal na Kristo, ang tinutukoy yan. Sa Biblia kasi, maraming tagpo ng Panginoon Kristo nag-manifest. Ang tawag po diyan, theophany. God, the Almighty God, manifest Himself as an angel of the Lord. Kaya sinabi isa lang yan, pero pag tinunod mo yung basa, in camps, pumapaikot daw sa mga matuwid. Isa lang pumapaikot. Bakit pumapaikot? Isa lang yon. Kasi naman sa Kristo, pag bumaba yan, maraming kasama. The host of heaven is behind our Lord Jesus Christ. Pag bumaba ating Mahal sa Kristo, the captain of the host, ang kapitan ng hukbo sa langit, pag bumaba yan, ang tawag sa angel of the Lord, no other than our Lord Jesus Christ. Billion or millions of angels kasama, pumapaikot sa mga matuwid. And He delivers them. Walang masama magtatagumpay sa mga anak ng Diyos. Kaya huwag ka matakot. May nananakot, huwag ka matakot. The angel of the Lord will deliver the righteous. And who are the righteous? Sino ang matuwid? Natural, yung mga believers, the believer of the gospel of Jesus Christ. The born-again Christians, those who are baptized in the name of Jesus Christ, are righteous before our God. Kaya, pag nandito ka sa tunay na gawain, wala kang dapat ikatakot. Dahil, ang Kristo, ang kapitan ng hukbo ng langit, kasama ang mga milyon-milyong anghel. Hallelujah! Amen! Yeah, sabi ni Pablo, huwag ka manahimik, sabi ng Pino, mag-ingay ka, huwag ka matakot. Speak! Pipigilin ka magsalita ng katotohanan? No! Speak the word! Kahit saan ka lang doon, ipagmalaki mo na may Diyos ka, na buhay na Diyos. Takutin ka ng mga demonyo. Hindi ganyan ang tinuro sa atin, mga pastor. Ang tinuro sa atin, mga pastor, sabi ng Biblia, God has not given us the spirit of fear, but of love and power and sound mind. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan. O espiritu raw. Ibig sabihin yung takot, spirit pala yan. Yung fear, that is spirit. Anong klase spirit? Evil spirit. Pag may takot ka, demonyo yan. Tinatakot ka. Pero ang Diyos, anong binigay sa atin? Spirit of love,
and power and sound mind. Pag-ibig, kapangyarihan, yan ang binigay ng Diyos. Hindi takot. Pag may takot, demonyo yan. Magpuri ka, lalayas ang takot. Malinaw yan sa Biblia. Malinaw yan. Verse 10. For I am with thee, and no man shall set on thee to hurt thee. Ang sa 8 o sa 10. Acts chapter 18 verse 10. Ano sabi niya? For I am with thee, and no man shall set on thee to hurt thee. For I have much people in this city. Tagalog. Ako'y sumasayo, walang sino man makakapanakit sa'yo, sapagkat makapal ang mga tao ko sa bayang ito. Makapal ba ang mga anak ng Diyos? Makapal ba? Marami ba? Marami ba anak ng Diyos? Marami. Hallelujah. Kahit 5 anak ng Diyos lang, hindi na kaya kayo talunan ng demonyo yan. Alam mo na kung marami. Palakpakan natin, malapay, no? Isang syudad, mayroong 5 matuwid lang doon. Hindi yan mawawasak ang syudad na yan. Ganyan sa Biblia. Kaya pinagpala ang buong mundo, hindi kaya. Hindi kaya wasakin. Hindi kaya gapiin ng mga pandemya. Hindi kaya. Dahil maraming anak ng Diyos nagpupuri. Diyos na buhay. Amen? Wala yan. Virus, pandemya, wala yan. Sa oras na manalangin tayo magpuri ng gusto, i-cast out natin yan. Wala yan. Tunaw lahat yan. Sa pangalan ni Jesus. Let's stick on the Word of God. Huwag tayong magpadala sa emosyon natin, sa takot natin, sa naramdaman natin. No. Stick to the Word of God. Anong sabi ng mahalapinon kay Abraham? Sabi, kaya ako bumaba kasamang 2 anghel. Nakita ko yung sobrang kasamaan ng Sodoma at Gomorrah. And I came down to destroy this city. Para wasakin ang syudad na yan. Sodom and Gomorrah and all the cities of the flame at that time. Hindi lang Sodom at Gomorrah, maraming syudad yan. All the cities in the flame at that time. Ang binanggit lang na syudad, yung Sodom and Gomorrah. The 2 wicked cities. And all the cities around them. Napakasama. Ang mga tao lahat doon, nakikiapid sa kapwa lalaki. Kaya galit na galit ang Diyos. Sobrang kasamaan, wicked. Pag sinabing wicked, sobrang kasamaan, sobrang liko. Napakaliko ng mga tao. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Ganyan kasama. Diba? Kaya si Abraham, siyempre, pag-anak ng Diyos, pag-anak ng Diyos, may pag-ibig sa puso yan. Nalaman niya na wawasakin, kasi kausap niya man ang Panginoon. Abraham interceded for the Sodom and Gomorrah. Dapat ganyan tayo. Pag-anak ng Diyos, you have to intercede with the people around you. The people around your community, and the people in your country, and the people in the world. Ganyan ang tunay na anak ng Diyos. You're not living just for yourself alone. You live for God, and you live for others. Amen? Pag ganyan tayo, madali ang pagpapala, dumaloy sa'yo. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Laging ang malapilol sumasama sa'yo. Alisin ang takot sa'yo. Bakit? You are interceding for others. Kaya ka niligtas para gamitin ka, para iligtas yung iba. Amen? Ganyan sa Biblia. So, Christian, we should not be selfish. Dapat we think for others. They are not saved. They are being killed by the Antichrist. At this point in time, maraming pinapatay ng demonyo.
dapat we are not selfish. We have to go on. We have to pray. Do not be silent. Speak the word of God. Amen? Sabi ng Panginoon, wawasakin ko Sodom at Gomorrah at mga syudad sa kapatagan na yan because they are wicked. Anong sabi ni Abraham? Lord, kung mayroon bang 40 matuwid doon, wawasakin mo ba ang syudad? So Abraham is interceding. Siya'y nananalangin na sana huwag wasakin. Ha? Sana huwag wasakin. Kasi kawawa eh. Pag namatay ang tao na walang Diyos, diritso na yan sa impenukit. How millionaire you are. How billionaire you are. When you die without Christ, you go to hell. Hindi mo madadala kahit piso. Hindi mo madadala. Kayo na mga milyonaryo. Think it over. Kahit lahat ng kayamanan nasa iyo na, pero wala kang Diyos. Pag namatay ka, kawawa ka. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Ngayon ka na maglingkod. Because the word of God is real. Heaven is real. Hell is real. Kala ng iba kasi katang isip lang ang langit, pati impyerno katang isip. No! That is deception of the enemy. Heaven is real. Hell is real. Ngayon ka na maglingkod. Not tomorrow. It's got to be today. Sabi ng Malapinon, alang-alang sa 40 matuwid, hindi ko wawasakin ang Sodoma at Gomorrah. Sabi ni Abraham, paano Malapinon kung 30 lang yung matuwid? Hindi ko pa rin wawasakin kung 30 lang. Kung 20, hindi ko pa rin wasakin. Ganun katindi ang pag-ibig ng Diyos sa mga matuwid. If you are a righteous person, you will be a blessing to others. Maliligtas sila dahil sa iyo. Palakpakan natin, malapay na. Mga kamag-anak mo, kaibigan mo, dahil sa iyo ililigtas ng Diyos. Kaya, napakasarap mabuhay ng matuwid sa kalooban na malapit. Although may mga sakripisyo kaunti, may pag-uusay kaunti, but it's worth. It pays to become righteous. Yung nagsusumikap ka maglingkod, kahit na may problema, kahit na may pag-uusig, kahit na may pagsubok sa hanapbuhay mo, nagsusumikap ka, you are righteous. Pinagpala ka, kasama mo ng mga kamag-anak mo, isa yan, iingatan at ililigtas ng Malapinon dahil sa iyo. Proven beyond the shadow of doubt. Mahal na pastor, napakatuwid na tao ng Diyos. Patotoo si beloved Judge Charles Almeida sa Amerika. Siyempre, may mga times sa Amerika na very low visibility yung pagdadrive kasi umuulan ng snow eh. Pag yung winter o autumn yata yun. Nagdadrive si Judge Charles Almeida, mahal na kapatid natin, yung nagalang mahal na pastor. Di huminto siya kasi wala na sa makita eh. Malakas ang ulan ng snow eh. Nung paghinto niya sa gilid ng highway, alam mo sa Amerika, yung highway, napakahaba, halos di mo tanaw. Ang bibilis sa mga sasakyan. Pumunta sa likod, may kinuha siya sa compartment sa likod ng kotse. Habang malapit niya buksan yung likod, mayroon siya nakitang kotse yung maharurot. Pabangga sa likod kasi madulas yung ice sa kalsada. Tama-tama, paglingon niya, nandyan na, ang bilis. Hindi na siya umilag, wasak yung likod ng kotse. Ganyan. Dahil may kapatid na matuwid na nalalingkod sa mga. Sabi ni Judge Charles Almeida, parang may bumulong sa akin, lumingon ka, paglingon niya diyan kotse, maruro, wasak yung likod, nakailag sa kaunti. Kung hindi siya nakalingon, walang boses na umudyok, durog siya. Tapos lumabas yung tao, dinagalit si Judge Charles Almeida, beloved Judge Charles Almeida, nagalit, namaywang siya. Bakit sa binangga? Lumabas yung tao, laki-laki negro. Mumurma raw ng karate. Yun nagalit si Judge. Lima yan. Pero anak ng Diyos, hindi natin kalaban ng tao. Kalaban natin demonyo.
Hallelujah! Amen? Wala tayong kalaban na tao. We love everybody. Our Jesus loves everyone. Even the notorious criminal, sinner, napakamasalanan, iniibig ng Diyos. At lahat sila gusto patawarin ng ating malapinan. Palakpakan natin, malapinan. Kaya nga tayo nandito dahil pinatawad na tayo eh. In one way or another, sometimes we break the law of God. Kahit Kristiyanong tayo, minsan nagkamali tayo. Pero ang Diyos natin, pag nagsisi ka, on the spot, pinatawad ka. Do not believe the condemnation of the enemy. Sabi ng kaaway, makasalanan ka, do not believe him. Bakit? Pag nagsisi ka, pag anak ng Diyos, pinatawad ka na at nilinis ka na ng dugo naman. The devil will condemn you every now and then, but do not believe his lies. Puro sinungaling yan. Ang totoo yan, ikaw ay tagalangit at banal. Tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Gaya na ating katayuan dito. Hindi tayo perfect, nagkakamali tayo. Minsan natukso ang iba. Pero pag bumalik ka, kinalimutan ng Diyos ang iyong kasalanan. Bali ang sabi. Malinaw yan. Ang kaaway kasi tuso yan. I-discourage ka. But do not believe his lies. Hawakan mo ang salita ng Diyos. Ikaw ay totoong anak ng Diyos. Ready for the rapture. The book of sundan pa natin, Acts chapter 20, verse 24. Mga gawa, kapitulo po 20, versikulo po 24. Dato po at hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Amen. Palakpakan natin, mga Panginoon. Amen? Hindi dati pwede manahimik, pinamahal eh. Si Pablo, natapot hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Yun. Hindi na minahal ang buhay niya. Kaya si Pablo saan ngayon? Nasa langit. Kaya nga, St. Paul, kilala sa mundo, San Pablo banal. Bakit? Hindi na minahal ang sarili niya. Ang minahal niya, ang Diyos. Inuna niya ang malapit. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang aking ministeryong tinanggap. At ang ministeryo tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. That is our ministry. Ministeryo natin lahat yan. May believer ka? Ang ministeryo mo is to testify the grace of the gospel of God. The grace of the gospel of Jesus Christ. That is your ministry. Yan ang ministry natin. Magpatotoo. Ipangaral. Amen? Yung iba hindi nakakapangaral, pero kayo'y sumusuport para na kayo rin nangangaral. Amen sa puso? You support the Church of God para kayo nangaral. You testify the gospel, the grace of the gospel. Yan ang ministeryo natin. Diyan tayo tinawag ng ating malapero. Amen? Kaya, pahalagahan natin yung ating ministeryo na yan. Si Pablo, baliwala ka sa kanya. Hindi raw mahalaga sa kanya ang buhay niya. Ang mahalaga sa kanya, maganap niya yung binigay ng Diyos sa kanya. Dapat ganun tayo. Hindi mahalaga yung buhay natin dito. Ang mahalaga, maganap mo ano yung pinapagawa sa iyo. Amen? Akala ng iba, tragedy, the greatest tragedy raw in life is death. Pinakamalaking trahedya raw sa buhay ng isang tao, yung kamatayan. Yun ang akala nila. Pero hindi nila alam, the greatest tragedy in life is not death. Hindi po kamatayan yung trahedya, pinakamalaking trahedya. Dahil lahat ng tao mamamatay. Amen? Kristiyano hindi mamamatay.
Pero ang Kristiyano pinagpala, dahil pag namatay, natulog lang yan. Muli yan, bubuhayin ng ating mga. Nakalungkot, yung mga namatay na yayaman, pero hindi naging Kristiyano, hindi naging Kristo. Kristiyano lang sa reliyon, kawawa. Pero tayo, pag namatay tayo, pag pumikit tayo sa lupa, didila tayo sa piling ng ating malapay. So the greatest tragedy in life is not death. The greatest tragedy in life for a Christian, for a man, if you did not fulfill what the Lord has commanded you. Yan ang pinamalaking trahedya. Hindi mo nagawa yung inutos sa'yo ng Malapero. Anong inutos? To testify the grace of our Lord Jesus Christ. Amen? Kaya mga pastor, kahit nakakatakot, pinuntahan pa yung mga Islamic people. Pinuntahan. Why? Sabi ng Diyos yan ang ministeryo mo. Ipangaral mo na may katapangan ang aking salita. Kahit nakakatakot, pinuntahan. Bakit? Hindi mahalagang buhay sa Kanya. Ang mahalaga, yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yun kasi ang may-ari ng buhay na walang hanggan. Amen? Dapat ganun tayo. We have to imitate. Sabi nga ng Hebrews, imitate them who are in the faith. Gayahin mo sila na mga sumasampalatayang sambahayan, katulad ng ating mga magulang sa malapay. Imitate them. Gayahin mo sila na mabuhay ka sa pananampalataya. Gusto mo pagpapala? Madali lang yan. Tularan mo sundin mo ang salita ng Diyos. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Yung lumilipad yun natin. Romans chapter 2, verse 7 up to 10. Dito po sa mga taga-Roma, Kapitulo 2, ang talata po ay 7 hanggang 10. Sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa, sa paghanap ng kaluwalhatian at puri at ng di pagkasira, ay ang buhay na walang hanggan. Dadapat ang sa mga palaaway at mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi Take note palaaway. Huwag kayong palaaway. Sinabi dyan, palaaway. Diba, ang galing-galing mga away. Awayin mo sa Satanas, huwag yung kapwa Kristiyano mo, awayin mo. Kung matapang ka, awayin mo sa Satanas. Yan ang kaaway mo, hindi yung kapwa mo. Amen. Pakituloy. Dadapat sa mga palaaway at mga hindi nagsisiyam talima sa katotohanan, kundi bagkus nagsisisunod sa kalikuan, ay ang kagalitan at kapuotan, kapigatian at kahapisan ang sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama, ng Hudyo unang-una at gayon din ng Grego. Gis. Dadapat kaluwalhatian at karangalan at kapayapaan ang sa bawat taong gumagawa ng mabuti, sa Hudyo ang unang-una at gayon din sa Grego. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Gusto mo pagpapala? Glory, honor. Pag sinabi sa Biblia, glory, honor, that is blessing. Blessing yan. Material, physical, spiritual, glory, honor, peace. Peace kasama yan. Material blessing pinag-usapan niya. Prosperity. Pag sinabing peace, prosperity sa Biblia, and peace, isa lang po yan. Honor, gawin mo yung mabuti. Diba? Ano sa 7? Gusto natin, isa-isahin natin ulit. Kasi, para alam natin, para mabuhay tayo ng matuwid sa harapan ng mahal na Panginoon. Ano sabi sa 7? To them who by patient, 7. To them who by patient continuance in well-doing. Sa mga nagsisipagtiyaga, pagtiyaga, matyaga talaga dapat tayo. Sa lahat ng bagay, matyaga ka. Sa pananalangin, dapat matyaga ka. Sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa, ayan. Sa paghanap ng kaluwalhatian at puri, ayan, dapat yung lahat, hinahanap natin yung kaluwalhatian at
pagpupuri, honor sa English. At nang di pagkasila, immortality. Dapat yun ang target natin, yung hindi tayo masisira. Kasama ka sa rapture, hindi ka na masisira. Yan pong sabihin immortality ay ang ay ang buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, kung hinahanap mo raw yan, sa English, Jesus will give them eternal life. Sa Tagalog pa, bibigyan sila ng buhay na walang hanggan. Hinahanap po ang immortality, karangalan, kalalatian, kabutihan, righteousness, hinahanap mo, bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Dapat, we have to know Christian living. Dapat araw-araw yan, pinamumuhay natin yan. Hindi pwede yan, pag gusto mo lang ipamuhay, gusto mo. Pag ayaw mo, ayaw ko, may sumpong ako ngayon. Ito muna ako ngayon. Hindi ganyan. Kristiyano, araw-araw nagsisikap ka, gawin yung mabuti. Kristiyano na tayo kasi. Ibang palatuntunan natin sa palatuntunan ng sanlibutan. Kaya nga, alisin tayo sa sanlibutan eh. Alisin tayo dito eh. Isang araw, alisin tayo dito kasi iba ang palatuntunan ng pamumuhay natin. Huwag nating gayahin ang sanlibutan. Tatapat ang mga palaaway. Mga palaaway, magbantay kayo dyan. Tatapat ang mga palaaway at mga hindi nagsisatalima sa katotohanan. Mga palaaway. Wala lang ginawa, kundi mangaway. Makita na ng kaunting mali, away. Hindi ganyan. Ang Kristiyano, puno ng pag-ibig sa kapwa. Di ba? Ano sabi ng Biblia? Pag wala kang pag-ibig, para ka lang batingaw na tumutunog. Walang kakwenta-kwenta. Pag wala kang pag-ibig. Pag Kristiyano ka, puno ka ng love. Amen? Kung magpuna ka, your motive is to construct, not to destroy. Hindi masama magpuna, basta ikabubuti. Pero siguraduhin mo nagpuna ka dahil hindi mo gusto sirain ang kapwa mo. Pero pag sisirain mo lang dahil nagpuna ka, kawawa ka, it will backfire on you. Siguraduhin mo na nagpuna ka for construction, to construct, to make better. Pero kung nagpuna ka because you want to destroy others, you are not a true Christian. Ang totoong Kristiyano, nagpupuna para mapabuti ang isang bagay. Kailangan, we know the Christian living. We are in the end time, dapat almost perfect na ang ating pamumuhay. According to the Word of God, our lives must be in line with the Word of God. Hindi mo masama mag-critic o maging critic tayo. Hindi masama yan. Maganda yan. Pero make sure na ang pagpupuna mo ay hindi mo sinisira yung iba. Nagpuna ka because you love Him. You love the church. You love your group. Pinupuna mo dahil gusto mabuti, that's very good. Pero kung pinupuna mo because you want to exalt yourself and to put down others, it will backfire on you. Someday, somehow, babalik sa iyo yung ginagawa. Tandaan natin, ang Diyos natin, ang lalaki na mata, lahat nakikita niya lahat. He is omnipresent. He is all-seeing God. Wala nakatago sa Kanya. Kita niya lahat. Pati puso natin, alam niya. Amen? Kaya bilang anak ng Diyos, you must become righteous before the eyes of God. Anong sabi ng Malapino kay Abraham? Malapino, paano kung 10 na lang ang matira doon sa Sodom at Gomorrah, lahat puro wicked? I will not destroy the cities for the 10 righteous sake. Huh? Alang-alang sa 10 matuwid, hindi ko wawasakin ang syudad. So ang mundo may pag-asa pa. Pero manak ng Diyos, dapat lumakad ka ng ayon sa kalooban ng Diyos. Malaking pag-asa sa mundo, pandemya, wala yan. Isang kaya lang tunawin in a twinkling of an eye. Just in seconds. Kaya yan. Pero you have to hear the voice of God.
Huwag mong sundin ang sarili mo, anak ng Diyos. Sundin mo ang kalooban ng ating mahal. Huwag mo hanapin ang sarili mo, hanapin mo ang kalooban ng mahal. Ito, ang daming syudad. 10 lang. May makita na akong 10 sa mga Pinon. Ay, hindi ko wasakin ang syudad. Ang mga syudad, hindi ko wasakin. Dahil sa 10 matuwid, ha? Ito ang dami-daming Christian sa Pilipinas, sa buong mundo. Maraming mga born again Christians na totoo. Madali lang yan. Kaya yan, hindi magtagumpay ang kaaway. But the condition is, lumakad ka ng ayon sa kalooban ng mahal. Kaso, ni 10, wala na sumpungan sa Sodoma at Gomorrah. Ni 5, wala. Ang matuwid lang, isa lang. Si Lot. Kasama kayang pamilya, yun lang matuwid. Kaya, walang nagawa ang Diyos. Pinaulanan ng apoy at sa sopra. Ngunit si Lot ay pinalabas, kampang kayang pamilya. Pagkalabas nila, the fire from heaven came down and destroyed all the cities in the plain. Tipo po ng rapture yan. Tipo ng rapture. Pag sobra na talagang kasamaan, hindi na mga Kristiyano, hindi na naman nanalangin, wala na, kanya-kanya lang nanalakan mga Kristiyano, ang gagawin ng Diyos, i-exit na lang. Then after the rapture, then the greatest tribulation. Ganyan po, ganyan ang pattern sa Biblia. Kaya naman, wala tayong lugi. Lumakad ka lang, patuloy ka lang maglingkod. Dahil sa harapan ng Diyos, tayo po ang matuwid. Kayo'y matuwid. Amen? Huwag ka maniwala sa mga panghuhusga ng mga ibang tao. Hindi ka matuwid, makasalanan kayo dyan. Do not believe them. Demonyo yan. Sa katotohanan, pag nandito ka sa tunay na gawain ng Diyos, ikaw ay matuwid sa harapan ng malaki. Ayan o. The angel of the Lord encamps round about those who fear Him, and He delivers them. Ililigtas ng Diyos eh. Ililigtas. Kahit ano mangyari, magkagulang mundo, lahat na, pipilitin na lahat. Pipilitin na lahat, ha? Pero, huwag kang sumunod. Manatili kang tapat sa Diyos mo. Ililigtas ka ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Sino pang manakot sa iyo, huwag kang matakot. Jesus Christ is your God. Jesus is the Almighty God. Meron bang pwedeng tumalo sa mahal na Panginoon? Meron ba? Wala. Isang anghel lang sa Biblia, at ilang libong mga demonyo, hindi obra. Isang anghel lang. Isang anghel. Isang anghel lang. Ang dami anghel na pakaikot sa totoong gawain ng mga Pilipino. Ang dami anghel eh. O sino ngayon ang mananakot sa'yo? Sino ngayon ang magpipilit sa'yo? Pipilitin ka? Do not follow. Do not yield. Mananakot lang yan eh. O, hindi ka na makakain ha? Hindi ka na makabili ha? Sabi mo, sa inyo ng pagkain. Kainin mo lahat, pati lupa, kainin ninyo. Pati basura, kainin ninyo. Sa inyo na lahat. Basta kami, sa langit, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Dapat ganyan ang prinsipyo natin. Ganyan ang tinuro mga pastor. No compromising. Hindi ka na kakain, kainin nyo lahat. Kami, sa langit kami kakain. Sinabi ng Biblia, may pagkain tayo sa langit. Sa Biblia, may kapatiran tayo, dinala sa langit itong araw, nag-testify. Mga bata pa kami sa pastoral house. Dahil yung pagsubok noon eh. Walang pagkain, walang damit, walang sapatos, walang sabon. Ilang taon, may kapatiran nag-testify, dinala sa langit. Nakita niya, lamesa napakahaba, walang katapusan. Puro puti, ang daming pagkain. Yun po ang tatawag na the marriage supper of the Lamb. Pag rapture dito, kainan po yan sa langit. The marriage supper of the Lamb. Ikakasal po ang iglesia sa Malapinon. Kaya matinding handaan. Sabi niya, kitang-kita yung lamisan po, napakahaba, dami upuan, walang katapusan. Di, sabi ng anghel, sige, mupo ka na. Mupo ka na dyan.
Naiilang siya dahil ang puputi. Pati mga kutsara nakita niya, ginto. Ginto, kutsara, tinidor, ginto. Mga mangkok, mga baso, ginto lahat. Kaya yung mga pagsubok natin dito, wala yan. Hindi yan kaya ikumpara sa kalulatian naghihintay sa atin. Sabi ng anghel, pumili ka na, gusto mong kainin. Sabi, anong pipiliin ko? Wala naman nakalagay pagkain dito. Sabi ng anghel, sino, pumili ka na. Sabi niya, wala pagkain eh. Yung pala, iba pala doon ang pagkain. Kung anong isipin mo pagkain, biglang bubulaga sa mukha mo. Kung anong inisip mong gusto, biglang nandiyan sa harapan mo. Sabi niya, pumili ka na, pipiliin ko. Wala naman dito. Sabi ng anghel, mag-isip ka lang anong gusto mo. Ay, ganun ba yun? Isip niya ka, fried chicken agad, fried chicken. Ba't wala naman fried chicken? Di alam yung hita ng manok, lagay sa nakabalanda sa mata niya, laki. Kaya wala siya nakita. Sabi niya, asan yung fried chicken? Sabi ang hindi mo nakita, yung hita, nakatakip, ang laki ng chicken. hindi yan komedya. Totoo yan. Testimony natin, kapatid. Sabi niya, anong gusto mong? Gusto ko naman ngayon, dessert. Isipin ko, sabi niya, ubas. Pikit niya. Pag dilit niya, sabi, wala namang ubas ah. Pag dilit, wala kasi makita. Yung ubas, malaki pa sa niyog, ang laki, isang ubas. Kaya nakabalanda sa mukha niya. Totoo yan. Ganon sa langit. Lahat ng isipin mo, biglang lilitaw sa harap mo. Kaya, pagsubok, wala yan. The suffering of this world are nothing to be compared to the glory that awaits to the children of God. Kaya sabi ng Roma, siyempre dapat, habang naghintay tayo, sundin natin ang salita ng Diyos. Katapwat sa mga palaaway, sa mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkus nagsisunod sa kalikuan, ay ang kagalitan at kapuutan ng Diyos. Ha? Yung mga hindi tumatilima sa katotohanan, ibig sabihin, hindi sumusunod sa Word of God. Kasi yung Word of God, yan po ang katotohanan. Pag hindi ka sumusunod, sabi doon, kagalitan daw at puot ng Diyos. Verse 9, ano sabi? 9. Tribulation and anguish upon every soul of man. Sa 9. Inaantok yata yung ano natin doon, yung computer. Kabigatian at kahapisan ang sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama. Ayan, no? Bigatian at kahapisan ang sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama. Sa Hudyo, una, at sa gayon din sa Griego. 10. Verse 10. Tatapwat, kalalatian at karangalan at kapayapaan ang sa bawat taong gumagawa ng mabuti. Sa Hudyo, ang una at gayon din sa Griego. Kalalatian, karangalan, kapayapaan, pagpapala, lahat yan kasama yan. Sa kanino? Sa gumagawa ng mabuti. Palakpakan natin, magawa ng mabuti. Dapat mabuti. Dapat lahat ng nasa mind natin, ikabubuti. Salamat sa mga anak ng Diyos na may mga malasakit sa gawain. May nakita sila hindi maganda, pinupunan nila. Thank you. Diba? Para mapabuti. Ang tawag dyan, constructive criticism. Maganda yan. Pero pag mayroon naman, destructive criticism. Nag-criticize to destroy others. Masama yon. Pero nagpuna ka dahil magandang motibo mo for the betterment of others, for the betterment church, praise the Lord, pagpalain ka ng ating malapit. At sila naman ang pastor ng araw, napangaral sa amin. Kasi bawat gawain, no, may mga duty kami. May mga duty kami. Kasi pinandaming kapatiran eh. Sa likod. Sabi na ating Mama Der, pag nag-Bible study ako, i-report to sa akin, sino yung nag-Bible study sa likod habang nag-Bible study ako. Kasi may mga kapatiran na hindi talaga nawawala yun. Mayroon talaga nagpapasaway din. Kasi sa panahon ni Moses, hindi nagpapasaway. Habang nagbababalistady, may nagbababali study doon sa malayo.
Sabi, sige, i-report nyo. Sino-sino yan? I-report naman kami. Pag nalaman nung sino nag-report, nako, galit na galit sa amin yung kapatiran. Hindi niya alam, ginagawa yun natin, beloved parents of the Lord, para mapabuti siya. Hindi sa dahil galit sa kanya. Hindi naintindihan. Amen? You must know the motives of the anointed of God. Mga nilangisan ng Diyos yan eh. At iba ng pastor, nalmamater, nilangisan yan. Pag gumawa yan, pag may ginawang instruction yan, for the good, not for the bad. Minsan, parang masakit, pero ang motibo, maganda, para maging banal ka, maging kaya-aya ka, sarapan ang manap. Yan ang motibo, yan ang itinuro sa atin. At yun din ang ginagawa namin, yun ang itinuro sa atin. Amen? Pag tayo yung nag-utos, for the good. Pag natin ginawa, for the good. Dahil yun ang itinuro ng mga tao ng Diyos. Yan ang kagalakan nila na ang kanilang mga tinuruan, mga subordinates, ay lumakad sa kanilang dinaanan. Amen? Kagalakan, malaking tagumpay sa ating mga pastor, like Mama Dear and family, malaking tagumpay sa kanila na ang kanilang mga tinuruan ay lumakad ayon sa kalooban ng ating. At yan din ang kagalakan ni Pablo. Ano sabi ni Pablo? My joy and glory is for you to be in the Lord. You stand in the Lord. Ang aking kagalakan, tagumpay ko na malaki, yung kayo'y nanatili na sumusunod sa kalooban ng ating. Sinabi ni Pablo, yan ang aking malaking tagumpay. Kaya sa kanya, balo sa kanya, di bali pugutan siya ng ulo, binilanggo siya, pinatay siya. Pero sabi ni Pablo, ang aking kagalakan, na kayo'y nanatili, sumunod sa kalooban ng ating mahal. Hindi mahalaga sa kanyang buhay niya. Nung araw kasi, the time of martyrdom, ang mga believers nung araw, during the time of the apostles, during the time of Paul, ang tawag dyan, the time of martyrdom, talagang pinahintulot ng Diyos na para ipatotoo sa mundo na may mga tao handang mamatay para sa Ebanghelyo. Pero in our time, ang mga Kristiyano ay hindi na kaya patayin ng mga antichrist. Very clear in the Word of God. Pag lumalaban ka at may panampalataya ka, no antichrist will prevail against you. That time, panahon nila Pablo, pinagpapatay mga apostol, sila James, pinugutan ng ulo, lahat yun sila, si Peter, pinagpapatiwarik. That is the time of martyrdom. Para patotoo yan, na may mga taong willing to die for the gospel of Jesus Christ. But in our time, wala na tayo sa martyrdom. Ang church ay victorious. The gates of hell shall not prevail against it. Matthew 16. Peter, upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. That is in our time. Pag hindi ka papayag, hindi ka kaya talunin ng sino man, demonyo, kahit sinong tao na gagamitin na yun. Hindi ako may sabi niyan, ang Biblia. Amen? Praise the Lord. Kaya ng Diyos, lakasan mo ang panampalataya mo. Kung kailangan mo magsakripisyo, gawin mo. Dahil you are born to become victorious in the name of Jesus. Matthew chapter 5, verse 13 up to 14. Mateo Kapitulo 5, versikulo 13 hanggang sa 14. Kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat? Wala nang ano pamang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng salibutan, ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Amen. 15. Sa 15, hindi rin nga pinaniningasan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nangasa bahay. Amen. Malakpakan natin, mahal na Panginoon. Isa-isahin natin, mula yan sa 13. Ano sabi niya? Ye are the salt of the earth. Kayo ang asin ng lupa. Sino tinutukoy na asin? Tayo, mga mananampalataya. Asin. Bakit tayo ay inahintulad sa asin?
Kasi ang asin ay nagpe-preserve yan. Salt is the number 1 preservative. Nagpe-preserve. Yung isda, kahit ilang buwan yan, ibabad mo sa asin, hindi mabubulok yan. Amen? Kaya ganun tayo. Preservative tayo ng lupa. Kaya nga mundo, hindi pa nawawasak eh. Ayan. Gusto nang wasakin, ang tagal na. Gusto nang sirain ng mga antikristo eh. Kaya ngayon, pinakalat yung pandemya, gusto nang sirain. Hindi mawasak-wasak. Bakit? Nandito kasi yung asin. Hallelujah. Kasi praise the Lord. Pero, ang asin, huwag ka mawala ng alat. Amen ba? Yan ang sinabi dyan. Kayo ang asin ng lupa. Ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat? Kaya ang Kristiyano dapat hindi tumatabang. Dapat laging maalat. Amen ba? Ibig sabihin, laging matuwid yun ang meaning. Laging sumusunod sa salita ng Diyos. Laging sumasamba. Umiibig ng katwiran. Punong-puno ng Espiritu Santo ang puso. Punong-puno ng love. Yan ang ibig sabihin. Kasi pag tumabang yan, wala, hindi na tayo magiging preservative. Ang sabi yan, wala nang ano pa mang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Tama? Dapat yung ating paglilingkod, nananatili, inuusig, sinisira, ginawalang kabuluhan ng sanlibutan, manatili ang iyong alat. Palakpakan natin malapay nun. Amen? Preservative. Pasalamat kayo. Mga kamag-anak natin, mga kababayan natin, pasalamat kayo. Huwag niyong isigin ang gawain malapay noon. Pasalamat kayo. Dahil kung wala ito, matagal na kayo nilamon ng mga antikristo. Yan ang katotohanan, minamahal. Matagal na kayong kinain ng lupa. Pero salamat sa Diyos, may nagpe-preserve. Nandito ang tunay na iglesia ng ating mga. 14, you are the light of the world. Ayan. Tayo ay ilaw. Bakit ilaw? Madilim kasi ang mundo eh. Di ba? Ilaw. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Tayo yung nakatayo sa bundok. Ang Church of Jesus Christ. Kasama ka, anak ng Diyos. Ilaw ka ng sanlibutan. Amen? Meron bang ilaw na sumunod sa gawa ng dilim? Di ba? Meron bang ilaw? Sabihin ng mga ito ilalagay namin sa katawan to. Katawan mo para makapamasal ka na kung saan-saan gusto mo. Ilaw ka. Huwag kang sumunod sa dilim. Kapag ang ilaw ay nagliliwanag sa dilim. Hallelujah! Amen! Liwanag ka, tapos naniwala ka sa gawa ng kadiliman. My God. Dapat ang Diyos mo nagliliwanag sa buhay mo. Iba kasi. Alam mo, kailangan natin prayer and faith. Para hindi mawalang ilaw natin, lagi tayong asin sa ilaw, lagi tayong may pananampalataya. Ganun yan. Pag mayroon kang pananampalataya, lahat gagawin ng Diyos para sa iyo. Hallelujah! Amen! May kapatiran tayo ng araw. For operation, linggo, dumalo sa gawain natin. For operation, ang tindi ng sakit. Yun naman, ang tindi ng karamdaman. Operation na ka-schedule sa Lunes, dumalo sa gawain natin. Sunday. Sabi ko sa unang dala ng pastor, lumapit ka dito. Tinawag natin. Naniwala ka ba na hindi matutuloy ang operasyon mo, ang Diyos mo ay buhay? Naniwala ka ba? Yun lang. Sabi niya, opo, naniwala ko. Nilihas natin. Pangalan ni Jesus! Magaling ka na. Umuwi. Kaya lunisan, pumunta sa ospital, naka-schedule sa operation. Nakapila siya doon. Nung siya lang kasunod, hapon na, sabi ng doktor na opera, hindi na ako makapag-opera. Lupay-pay na ako, pagod na ako, ang dami ko na operahan. Umuwi na lang kayo. Samantala, siya ang pinakahuli, siya ang kasunod, hindi na tuloy. Pag-uwi niya, kaya pala hindi na tuloy, wala na pala siyang sakit.
Di ba? Yan po ang panampalataya. Pag sumampalataya ka, huwag kang magduda. Hawakan mo at yan ay mangyayari sa faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Verse 15, sabi niya Matthew 5:15, ano sabi niya? Hindi rin nga pinaniningasan ang isang ilawan at inalagay sa ilalim ng isang takalan. Mayroon bang ilawan na tinatago? Meron ba? Kaya nga nagpailaw ka para ilagay sa mataas na lugar para maliwanagan yung marami. Amen ba? Ganyan tayo. Meron bang Kristiyanong nagtatago? Nakakatakot ang panahon. Magtago na tayo. Ilaw ka nga eh. Meron bang ilawan na nagtatago? Ang ilaw, nakadisplayan para magliwanag. Diba? So, praise the Lord. May nabalitaan ako. Hindi sa ibang grupo naman to. Sabi nung leader nila, mamundok na lang tayo. Kakatakot na ngayon. Hindi ka, sa ibang church to kausap ko eh. Niyayaya pa ako. Sabi, magtatago kami sa bundok. Sabi, kayo, saan kayo? Magtago kayo, gusto nyo. Kami, lalantad kami dahil buhay ang Diyos. Kausap ko eh. Tumawag. Ibang church. Kasi sa Biblia daw, nung sabi ng Panginoon, yung mga nasa Judea daw, pumunta raw sa bundok. Sabi ko, bakit? Wala naman tayo sa Israel, nasa Pilipinas tayo. Hindi siya makasagot-sagot eh. Sabi, yung nasa bubong daw na bahay, huwag nang bumaba para kumuha. Sabi, yung inyong paglakbay, huwag winter. Sabi ko, hindi sa atin yan. Walang winter sa Pilipinas. Hindi kailangan. Dahil naman Pinoon, tayo ay ilawan. Yung dilim, kaya ba talunin yung liwanag? Hindi. Mananalo at mananalo ang liwanag. Magtatagumpay ang liwanag. Ang dilim gusto patayin ang liwanag, matutupo kayo lahat. Hindi ako may sabi ng Biblia. Napakalinaw. Gusto lamunin ang dilim ng liwanag, tupok ang dilim. Bakit? Diyos ay nasa liwanag. God is light. Ang Diyos ay liwanag. Ang dilim, Satanas yan, kadiliman. Ang dilim, talo yan ng liwanag. Jesus Christ, our God, is light. Hallelujah! Amen? Ayan. Kundi sa talagang lalagyan ng ilaw. Ayan. Ang ilawan, hindi nilalagay sa takalan. Hindi tinatago ang ilawan. Kundi talaga sa lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nangasa bahay. Nangasa bahay. Nangasa bansa. Nasa mga syudad. Dapat nagliliwanag ka dyan. Sa lugar mo kinaroonan, nagliliwanag ka dyan. Habang mga tao nagtatakot, magpatotoo ka dyan. Mag-imbita ka. Manood kayo. Mayroong totoong tao ng Diyos. Evangelist Wildes Radalmeda, the end-time prophet of God. Ganyan. Anong sabi ni Prophet Elisha? Takot na takot yung hari sa Israel. Takot na takot. Pinunit yung damit kasi hinahamon sila ng Syria. Gera. E paano sila lalaban? Kaunti lang ang sundalo ng Israel. Ang Syria, daan-daan libo. Nung dumating yung sulat, wala pa kasing cellphone nung araw. Sulat, sandaling sulat. Hinahamon namin kayo ng digmaan. Ganitong lugar. Let's prepare our battle and array. Ditong sa lugar na ito. Pinunit yung damit ng hari. Sabihin, nagdalamhati. Nagbuhos ng abo sa ulo. Symbol of affliction, sorrow. Dahil ibig sabihin niya, hindi natin kaya. Nalaman ng propeta, si Prophet Elisha. Sabi ni Prophet Elisha, papuntahin niyo sa akin ang hari. Call the king so that all the earth may know that there is a prophet in Israel. Palapakan natin, mga Panginoon. Amen? Hindi nagyabang si Elisha. Gusto niya pakita na may totoong Diyos na buhay. Para malaman ng lupa, tawagin ang hari, papuntahin dito, para malaman ng lupa na mayroong propeta sa Israel.
Amen ba? Dapat katakutan. May prophet of God tayo. Ate, mga pastor. Para malaman nila lahat ng gusto tumigil sa atin, malalaman nila na mayroong Diyos at may propeta na totoo sa Pilipinas. Ganun lang yun. Ganun lang yun. Huwag ka matakot. Walang pagkain. Nung araw kasi fasting kami palagi. Sabi na pastor, mga workers, pag walang pagpapala, ibig sabihin naman na fasting tayo. Pag walang blessing. Walang blessing eh. Anong meaning yan? Fasting tayo. Pinapapasting tayo. Kasi may krusada. Yung mga tao na mamatay, kailangan nila ng kaligtasan. Kailangan magpasting tayo. Walang sakripisyo, yung mga tao yan, hindi yan magbabago. Hindi gagaling ang mga sakit. Amen ba? Kaya medyo may sakripisyo ang buhay ng worker. Sige, pag walang blessing, ibig sabihin, fasting tayo. Walang reklamo kami, walang reklamo. Fasting, oo. 1 linggo, 10 araw, 20 days, walang pagkain, walang problema. Wala naman talagang pagkain. Anong problema natin? Ganun araw. Pero, totoo lahat ng sinabi ng man of God. Ang araw, pagpapalain kayo ng ating malapit. Basta matiisin ka lang, papalain ka. Kaya yan ang nangyari. Tayo ay ilaw, ang ilaw po ay hindi itinatago. Hindi na sa Biblia. Si Daniel, nung inuusig na ng mga ng hari, ng Medo-Persian Empire, si King Darius the Great. Inuusig ng mga tao niya. Kasi si Daniel, kinainggitan si Prophet Daniel. Gumawa ng batas. Walang pwede sumamba sa Diyos sa loob ng 1 buwan. Ang sino man sumamba ay itatapon sa yungib ng mga leon. Nalaman ni Daniel ang batas, lalong binuksan mga bintana, nanalangin, nagpuri. 3 times a day. Hallelujah! Yan po ang faith, yan ang pananampalataya. Amen? May batas? Bawal ha, bawal? Bawal ba? O sige, buksan ko bintana para makita nila. Bawal daw Pwede naman sabihin, Lord, magtago muna ako, bawal Pero sa Biblia, ang Diyos mo ay makaparihan, wala imposible na Diyos. Bawal binuksan na bintana, lalo nalalangin. Hinuli. Hinuli. Tinapon sa yungib ng mga leon. Ano nangyari? Nung hinuli, biglang naliwanag ang yungib. May anghel bumaba, tinakpan ang bibig ng mga leon. Basta tumatayo ka sa tama, tumatayo ka sa salita ng Diyos, hindi ka ipapahiya ng ating malapit. Amen? Magutom na mga leon, sabi ng David, pero mga matuwid, pakakainin ng Diyos na buhay. Amen? Pag walang pagkain, pinapapasting. Yun ang meaning. Sarap kaya magpasting. Pag nagpasting ka, nag-ayuno ka, mawawala ang kahinaan mo. Kaya pag walang blessing, wala kang pagkain, pasalamat ka, mahal ka ng Diyos. Ibig sabihin, inaalis ang kahinaan mo. Pag nagpasting ka, yung bisyo mo mawawala. Puno ka ng pagdududa, lalakas ang faith mo pag hindi ka kumakain. Palakpakan natin, mga Panginoon. Kaya ang Kristiyano, walang problema. Walang pagkain. Nakabubuti. Bakit? Doon ka lilinisin ng mahal na Panginoon. Yan ang sinasabi ng mga sa amin. Tinuruan kami. Kaya kami kay ilang buwan araw-araw, ilang kain ilang taon, araw-araw. Dahil sa tinuro na ng pastor, sinabuhay nila ang salita ng Diyos, malakas yung dating sa amin. Kahit walang pagkain, tuloy-tuloy ang pagpupuri. Dumating ang araw, after how many years, nagsawa sa mga pagpapala galing sa ating manap. Plus, buhay na wala hanggan. The book of Isaiah, chapter 33, verse 15 up to 17.
33, Isaiah chapter 33, 15 up to 17. Dito po sa aklat ng Isa-isahin natin, huling talata na yan. Isa-isahin natin, huling talata na yung binabasa. Siyang lumalakan ng matuwid. Siyang lumalakan ng matuwid at nagsasalita ng matuwid. Nagsasalita ng matuwid. Ingatan natin mo, sir. Mga sinasabi natin. Ingatan natin. Dapat yung salita natin matuwid. Hindi panlilibak, hindi paninira. Dapat salita natin matuwid ang ating sinasabi. Siyang humahamak ng pakinabang sa mga English yan. Bribes. Yung mga suhol. Oppression. Despises the gain of oppression. Yung ang pakinabang niya ay galing sa mga dugo at pawis ng mga mahirap. Marami mga taong ganyan. Mga kidnapper, mga rebelde, walang ginawa kundi mangikil sa mga kumpanya, sa mga naghanap buhay ng malinis. Yan, kinikikilan, tinatakot. Hindi kayo magbigay sa amin ng tax, susunugin namin ang iyong kumpanya. Yung mga taong ito, hindi magtrabaho ng malinis. Yan, ang tawag dyan, mga humahamak ng pakinabang ng kapighatian. Ino-oppress nila, tinatakot yung mga tao para lang sila kumita ng malaking pera. Na iniurong ang kanyang mga kamay sa paghawak ng mga suholian. Bribe. Hindi siya tumatanggap ng suhol. Ganyan ang mga matuwid. Na nagtatakip ng kanyang mga tainga ng pagdinig ng tungkol sa dugo. Ayan. Dapat alam natin yan. Dapat pagpatungkol sa dugo ang pinag-usapan, takpan mo ang tainga mo. Ibig sabihin, huwag mong pakinggan. Huwag mong sundin. Yan ibig sabihin. Na ipinipikit ang kanyang mga mata sa pagtingin sa kasamaan. Pag sinabing dugo sa Biblia, blood is the symbol of violence. Matindi na ba ang dugo sa mundo ngayon? Karahasan, matindi na ba? Naku po, matinding karahasan ngayon. Millions are already dead all over the world. Sa sobrang karahasan ng mga tao, mga antikristo. Ginadaya ang mga tao, tanggapin mo to. Yung pala, pinapatay niyo ang mga tao. That is violence, that is blood. Ang sabi Biblia, huwag daw huwag mo raw pakinggan. Stop your ear from hearing of blood. Huwag mo raw pakinggan ang tungkol sa karahasan. Pero maririnig mo. Kahit anong tago mo, kahit anong takip ng tenga mo, maririnig mo ang nangyayari sa mundo. Sobrang karahasan. Many are dead every day. That is violence. Sabi ng Biblia, stop your ear from hearing of blood. Huwag mo raw pakinggan, pero maririnig mo. Pero ibig sabihin naman, Pinoon, dapat gumawa ka ng paraan
para mapigil ang karahasan. Yun ang meaning. Pag sinabing stop your ear, hindi literal na huwag mo pakinggan. Sabihin, make a way para matulungan mo yung mga taong pinapatay na walang kalaban-laban. Dapat ganyan tayo. The Christians are not living for ourselves alone. We're living for others as well. Palapakan natin, malapay, no? Anak ng Diyos, get out from your comfort zone. Many are dying every day. Wala kang ginagawa. Magagalit ang Diyos. Dapat may ginagawa ka. You are doing something to stop the violence. Ano magagawa mo? Hindi mo kailangan ng makipagbaka. Hindi mo kailangan atakihin ang mga tao. No! Pray and fast. Manalangin ka, magpasting ka, magpuri ka. Kaya sa Biblia. Hindi mo kailangan mamundok. Hindi mo kailangan bumili ng mga almas para pigilin ang mga demonyo. Hindi na. No need. Jesus Christ is greater than any weapon in this world. Ang gagawin mo, pray and fast. Get out from your comfort zone. Bakit mga problema sa mundo? Ano ang mensahe ng Diyos sa church? Mga anak ng Diyos, manalangin kayo ng husto. Yun ang meaning. We have to understand what is happening in the world today. And yet many Christians are in their comfort zone. Nasa comfort zone sila. Hindi ganyan in-speak ng Diyos sa atin. What the Lord is expecting to us, we must be on our knees every day and night. Araw at gabi dapat nakaluhod ka na nalalangin ka. Sabi ng Biblia, takpan mo ang tenga mo para hindi ka makaninig ng dugo. Para mapigilan yung violence. Sabihin, huwag ka makarinig. Sabihin, gumawa ka para mapigil ang kasamaan. Amen? Kung wala kang gagawin, walang gagawin ang Diyos. Ganyan yan ang buhay na anak ng Diyos. Pag wala kang gagawin, wala rin gagawin ang Diyos. Kung may gagawin ka, may gagawin ang ating mahal na Panginoon. Yan sa Biblia. During the time of Prophet Elijah, maraming bulag, maraming kitungin sa Biblia. During the time of Elijah, there are many lepers in the land of Israel. Ang daming kitungin during the time of Prophet Elijah. Pero ilan ang gumaling? Isa lang. Isa lang ang gumaling. Isang babae ang gumaling. Isang bao, isang anak. O isa lang ang gumaling. During the time of Prophet Elijah, si Naaman, isa lang gumaling. Ang daming kitungin sa panahon yan, the land of Palestine, there are a lot of leprous people at that time, maraming kitungin, but isa lang ang gumaling. Bakit? Isa lang kasi lumapit sa propeta. Isa lang ang lumapit. Kung wala kang gagawin, wala rin gagawin ang Diyos. Yun ang meaning. Kung may gagawin ka, lahat gagawin ang Diyos para sa iyo. Dapat, anak ng Diyos, gumawa ka ng gumawa. Gawin mo lahat para maraming pagpalain, para maraming maligtas, para marami magmana ng buhay na wala. Nagtatakip ng kanyang tainga ng pagdinig ng tungkol sa dugo. Dapat may ginagawa ka para ang violence ay mapigilan. Bakit? Bakit gusto gawin ng mahal na Panginoon na gusto niya mawala ang karahasan? Dahil ayaw niya na namamatay na walang Kristo. Ayaw niya. Sarap-sarap ng tulog mo. Dami na mamatay. Kaya mo. Many are dying and then you are in your air-conditioned room. Hindi ko sinabi, huwag ka mag-aircon. Pero dapat may ginagawa ka dyan. Basta praise the Lord. Amen? Many are dying. Many are going to hell. And yet, you are in your comfort zone. You are not hearing the word of God. You are not following the word of God. Ganyan po sa Biblia. Dapat may ginagawa ka. Kaya iba, punong-puno ng takot, punong-puno ng kaulang pag-asa. Why? They are declining from following the Lord. Takot nga magsakripisyo eh. Takot nga mag-fasting eh.
Pero salamat dito, maraming napapasteng anak ng Diyos. Iba takot mapuyat. Huwag ka mapuyat. Anong sabi ng Panginoon? Magpuyat kayo para kayo'y makaiwas sa tukso. Utos ng Diyos magpuyat. Iba takot magpuyat. Pag ginising mo, mainit ang ulo. O, pore na, pore. Alas 3 na ng madaling araw. Alas 4 na, mainit ang ulo dahil ginigising. Utos ng Biblia magpuyat Malakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hindi tayo may utos sa mahal na Panginoon. Pag nagsakripisyo ka para sa gawain, ibig sabihin yan, ginagawa mo yan para sa iba. Para marami ang biyayaan ng Diyos. Kaya kung wala kang gagawin, wala rin gagawin ng Diyos. Maniwala tayo sa salita ng Diyos. Ang malapin gusto niya meron siyang, gusto niya kumilos, meron siyang kapartner. Lahat ng power na sa kanya, pero ang tao, walang gagawin, hindi mangyayari yung kayang power. Dapat may fasting ka, may prayer ka, meron kang faith, bago gagalaw ang Diyos sa buhay ng iba. Kaya sa Biblia. Kaya pinakita naman ng pastor. Mga pastor lang, buong buhay ng mga pastor, nasa pananalangin, nasa araw-araw, sa pagluhod. Sa pagpapasting, araw-araw. Why? Kasi kung walang gagawin, ang man of God, kulang ang pagkilos ng Diyos. So tayo, tinuruan tayo. Hindi man natin kaya gawin ang gawa ng mga pastor, pero in your own little capacity, gawin mo yung kaya mong gawin. Kaya mo magpuri, 5 oras, gawin mo. Kaya manalangin, 2 oras, gawin mo. Kaya magpuyat ng 5 oras, gawin mo. Kung hindi mo kaya, huwag mong gawin. Yung kaya mo lang, gawin mo. Malaki na yang pagpapala sa harapan ng ating malapit. Pinipikit ang mata, pinipikit ang kanyang mga mata sa pangitingin ng kasamaan. Pareho lang yan. Kahit minipikit ng mata mo, makakita ka ng kasamaan sa mundo. Ibig sabihin ng mga Pinoon, do something to lessen the spread of evil. Yan pa meaning. Gumawa ka ng paraan para maibsan ang kasamaan. Hindi man totally mawala, dapat may ginagawa tayo para mapigilan ang kasamaan. Dahil ang mga tao na yan, mahal ng Diyos yan. Kahit antikristo yan, tao pa rin yan. Kailangan makita nila na mayroong Diyos. Makita nila may power para sila'y maniwala at maglingkod sa ating malapit. Di ba? Mga busaya, bakit pumunta mga pastor? Ang purpose is to let them know that there is a God in heaven who loves them. O na-convert sila Commander Robot, na-convert. Mga Commander Susukan noong araw, naniwala. Sabi, si Evangelist Almeida, totoo ang Diyos. Naniwala sila. Gusto lang pabautismo, but it's too late. Na-convert sila. Yun, ganon dapat tayo. Ang nangaral natin, hindi para maghamon, kaya natin ginagawa kasi yung tao na yan, pag namatay na walang Kristo, diretso na yan sa impyerno. At ayaw ng Diyos mangyari yan. Gusto niya, lahat ng tao magsisi. Paano magsisisi? Wala naman nag-warning, wala naman nagsabi, wala nag-testify, wala matuto. Kaya anak ng Diyos, your duty is to pray and testify and to preach the Word of God. Hindi mo kaya manalangin? Manalangin ka. Sumuporta ka ng gusto. Dahil mayroon gusto manalangin araw at gabi. Katulad natin mga pastor, gusto manalangin araw at gabi to spread the gospel so that the evil in this world will be stopped and many people will be blessed, pagpapalain at magmamana ng buhay na walang hanggan. Amen? Ganyan sa Biblia. Kaya nga, sabi naman na sa Biblia, my people are destroyed for lack of knowledge. Ang aking bayan, napapahamak sa kulang sa kaalaman. Very simple, ang gusto iparating sa ating mga Pinoy. Support the Church of God. Suportahan mo ang mga pastor, nanalangin araw at gabi, suportahan mo. Ganun yan. Kung makapag-alay ka ng panalangin, gawin mo. Ganyan, ganun yan. Diyan ka pagpapalain ng ating mga. Sinabi ng Biblia, katulad na talata. Yan pagpapala. Kasunod, yan ang pagpapala. 16. 33:16, di mo kabisaya. Verse 16, pakilipat. Siya'y tatahan sa mataas. Ayun na yan.
Yung sumunod, may ginawa para maibsan ang kasamaan sa mundo. Many are dying every day. Then you are doing nothing? My God. E paano isa pala kaibigan mo yan na napahamak na? Kamag-anak mo napahamak na. You are doing nothing? Wala kang ginagawa? You are not concerned with the lives of others? Pero pag ginawa mo naman yon, may malasakit ka sa iba, may gagawin ka para ang Diyos kumilos, para pigilin ang mga masama. Anong gagawin ng Diyos sa iyo? Siya'y tatahan sa mataas. Palapakan natin, Malapiron. Itataas ka, magpapalain ka. Yun ang meaning. Itataas ka ng Diyos. Hanggang sa langit, itataas ka. Ang kanyang dakong sanggalangan ay ang mga katibayan ng malalaking bato. Protected ka. You are protected by the power of God. Ang kanyang tinapay ay may bibigay sa kanya. Pagpapalain ka, hindi ka magugutom. Magutom ng mundo, pero ikaw, hindi magugutom. Bakit? Sinunod mo ang mahal na Panginoon eh. Sa isasatahan sa mataas, ang tinapay may bigay sa kanya, at ang kanyang tubig ay sagana. Hindi ka mauuhaw. Sagana ang tubig. Physical na tubig, marami. Spiritual na tubig, ibig sabihin, marami kang Holy Spirit. Maraming power ang dumadalay sa iyo araw-araw. Yun ang meaning. Lagi mo naramdaman ang presensya ng Diyos. 17. Makikita ng inyong mga mata ang hari sa kanyang kagandahan. Oh, sino ang hari tinutukoy niya? Makikita yung mata. Jesus Christ, sa mahal na Panginoon. Makikita mo sa langit. Sigurado ang rapture. Yan ang meaning. Sila'y tatanaw sa isang lupaing malawak. Sila'y tatanaw sa lupaing malawak. Anong lupaing malawak? That is heaven. The kingdom of heaven in paradise, napakalawak. Sigurado ang kaligtasan mo, sigurado ang protection mo, sigurado ang pagpapala mo, sakripisyo ka lang kaunti, sigurado ang rapture, sigurado ang blessing, sigurado ang protection. Magkagulo ng mundo, you are protected by the angels of God. Kaya minamahal, pinagpala ka, hindi ka lugi. Hindi ka lugi. Nandito ka sa gawain ng Panginoon, pigilin mo, kahit na nasasaktan ka, pigilin mo, pigilin mo. Kahit na gusto mo na magalit, pigilin mo. Pigil ka dito, pigil doon. Bakit? Our dearest Jesus is loving us. Loving everyone else. Minamahal tayo, mahal na Panginoon. Ayaw niya na yung mga pangako niya hindi natin matanggap. Gusto niya mapunta sa atin. Yung nga lang, may gagawin ka. Purihin natin, mahal na Panginoon, habang tayo maawit. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Panalangin. Ang panalangin. Iawit. Kapag inawit natin ang awitin ito, isa na po tayo magpuri sa ating mahal. Panalangin ay pagpalain Makati sa iyong piling at pasanin ay iyong pawin at ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Di ba't ang langit ay para sa mga banal, sa katulad ko na naghahanap, nagsusumikap at titiis upang makarating. Ang panalangin ay papalain na makarating sa iyong piling at ang pasanin ay iyong pawis at ang pag-ibig mo,
tanging pag-asa. Walang iba. Ang ating malapit na Jesus. Ang iyong tunay na kaibigan. Hallelujah, hallelujah. Oh. Purihin natin palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Napakabait ng ating malapit na Jesus. Hindi siya marunong magkondina ng sino. Lahat ay iniibig niya. Bilang ng tanda ng kanyang pag-ibig, tinutuwid niya tayo lahat. Tinuturuan tayo ayon sa kanyang salita para tayo ay maging tunay na dalisay, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Kaya ka dinala dito dahil ikaw ay pinili ng ating malapit. Hallelujah. Pinili tayo ng ating malapit. Minsan naman sa pagsubok tayo, minsan nasasaktan tayo, pinintulot ng Diyos kasi ikaw ay maraming pagpapalang katanggapin. Ganyan sa Biblia. Mapapala sa mundo, higit sa lahat, kaligtasan sa langit. Buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal. Manalangin tayo. Wala mga baguhan. Ano mang kailangan ninyo sa ating malapay noon, wala imposible. Sa mga nanood, sa inyong mga bahay, buhay ang Diyos. Marami dito, sa unang prayer, mga pastor, tumawag lang sa atin, pinagaling sa kanilang mga sakit. Ang dami, napakadami. Halos di na natin mabilang, tumatawag sila dito. Sa unang dalang, mga pastor, pinapagaling sila ng ating malapay. Because God is love. Other is Jesus is love. He lives in the light. Siya nasa liwanag. Ayaw niya, mga tao ay inaapi, mapapahamak ng walang kalaban-laban. Gusto niya lahat magsisi para maligtas. Ganyan ang ating walang mga baguhan, tayo manalangin. Ano man yung kailangan sa malapit, ilagay yung mga kamay sa ulo ninyo, isang kamay sa parte ng katawan nandun ang sakit. Gagaling kayo sa pangalan ng ating malapit ni Jesus. Kalooban niya na kayo gagaling. May mga problema tas ng dalawang kamay. Wala imposible sa malapit noon. Kaya niya maglutas ng problema ng tao. Mampalataya ka ng lubusan sa ating malapit ni Jesus. Opo, dakilang Ama sa langit sa matamis na pangalan ng aming pinakamahal na tagapagligtas, aming malapit ni Jesus. So nang dalangin aming ginagalang mga pastor, pagalingin niyo po lahat na may sakit sa hapong ito. Mga kapatiran namin, 10 mga webcast viewers. May mga problema, ikaw maglutas.
Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, bless them, O Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus. At aming sinasaway, lahat na gawa ng kaaway, demonyo ng mga karamdaman, leukemia, diabetes, COVID, lumayas ka. Sa pangalan ni Jesus, sickness cast out. Delta virus cast out. From the children of God, cast out. From us, cast out. In the Philippines, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord! Problems, mga kahirapan, lumayas ka sa anak ng Diyos, in Jesus' name. Demons of coronavirus, demons of Delta virus, cast out from the Philippines, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! In Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Lahat ang naniniwala na kayo pinagaling, nalutas ang problema ninyo, naniniwala tayo na ang Diyos natin makapangyarihan. Taas ng kamay at sumigaw 3 beses. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Puri naman ang Panginoon. God bless you naman. Mga po natin sandali. Tuloy-tuloy po yung ating webcast, live webcast streaming. Ating live streaming, tuloy-tuloy po yan. Ang gawain natin every Wednesday, Friday, and Sunday. Sa darating na Friday, magpuyat tayo. 10 ng gabi ang ating umpisa natin gawain na mahal. Tuloy-tuloy pang gawain. Titigilan po tayo pag ni-rapture na tayo. Walang pwede dito tumigil sa gawain ng Panginoon. Walang makapigil. Ang pumigil, ang bumangga, giba. Wala pa nga natin mahal na Panginoon. Amen? Walang pwede tumigil kahit sino. Walang pwede pumigil sa iglesia ng Diyos. Pigilin ang gawain ng Diyos, tutupukin kayo. Maniwala kayo, kahit sinong antikristo ka pa, hindi mo kaya ang Diyos na buhay. So, linggo, dito ang gawin natin, alas 9. Overnight, sa Friday, alas 10. God bless you so much, Mila. Tayo dumako na sa ating pansamantalang paghiwalay. Beloved by Orlando Magaling, sa ating, tumayo na po tayo sa ating pansamantalang paghiwa-hiwalay. Purihan natin mga Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise God. God bless po sa ating beloved OP. Mga minamahal tayo magkasama na lang para sa ating pansamantalang pagtatapos. O Diyos, sa mga banal sa kataas-taasan, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal Panginoon Jesus, sa unat dalayan po na aming beloved Honorable Pastor, Will D. Sardameda, sa mga Panginoon. Kami nagpupuri, nagpapasalamat sa matagumpay na pinagkaloob mo po sa aming banal na gawain, sa aming Wednesday Midweek Service. Maraming salamat po sa paglangis mo po mula po pasimula hanggang sa huling bahagi. Maraming salamat po mga Panginoon sa pagkinos ng iyong matamis na banal na presensya sa aming kalagitnaan at higit sa lahat sa ebanghelyo ng kaligtasan na aming napakinggan ngayong araw nito sa aming beloved mga aral. Minsan na pa mga Panginoon kung paano po kami pinag-ingatan patungo sa banal na gawain ito. Gayon din po ang aming dalangin na pag-ingatan po ang bawat siya hanggang kami makuwi sa kanilang mga tahanan na ligtas at maluwalhati. In Jesus' name, Amen and Amen. Praise the Lord. God bless you, minamahal. We love you so much. Our dear Jesus loves you more and more.